Alright mga kapatid, eto pag-usapan natin ngayon. Yung mga nangyayari ngayong sigalot, mga nangyayari ngayong kaganapan no, dito sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, ang Pilipinas ay mas may paninindigan no, at karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. No, sa ilalim yan mga kapatid ng administrasyon ni PBBM. Ayan nakalagay PCG, Pilipinas, mas may paninindigan sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea sa ilalim ng administrasyon ni PBBM. Sa madaling salita mga kapatid, no, sa administrasyon natin ngayon, mas naninindigan ang Pilipinas. Siguro kukumpara natin sa nakaraang administrasyon, mga tol, na best friend natin ng China, di ba? At walang nangyayaring mga ganitong klasing mga sigalot, wala tayong masyadong nababalitaan ng mga harassment. Ngayon, sa ilalim daw ni President Marcos ay mas may paninindigan sa karapatan ng bansa. Kasi kung tatandaan nyo mga tol, 2016 nagkaroon ng arbitral ruling. Diba? Ibig sabihin mga tol, meron na tayong karapatan, nanalo na tayo Pero tanong, yun ba ay pinahalagahan natin? Ang sabi nga ng dati nating presidente, is just a piece of paper. Diba? Give it to me, I will throw it sa trash bin o trash can. Ibig sabihin mga tol, hindi natin ganun siya pinahalagahan. Pero ngayon, mas may paninindigan daw ang Pilipinas. Pag-usapan natin to, alamin natin tong balitang to mga kapatid. Bago natin to simulan, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. At mamaya mga tol, pag-usapan natin to Etong inilabas na video ng Shanghai Eye, ito ay isang news agency na funded ng Chinese government mga kapatid. Ang sabi rito, ayan China Coast Guard releases footage showing trespassing Philippine vessels being expelled. No, pinalayas daw tayo mga tol sa kanilang karagatan at tayo daw ay trespassing sa kanila. Baliktad talaga utak nitong mga to Pero yan, mamaya pag-usapan natin yan. Unahin muna natin tong report mula sa PTV Philippines. Binigyang diin ng Philippine Coast Guard, PCG, na sa ilalim ng Marcos Jr. Administration, mas pinaninindigan na ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Sa harap ito ng... galing sa PCG yan Parang lumalabas mga tol. Sa dating administrasyon, wala Sinasabi lang natin, di ba sinasabi lang natin, West Philippine Sea. Pero hindi naman tayo naninindigan ng ganun. Ngayon, mas may paninindigan. Dati naninindigan tayo siguro by words, pero ngayon mas may paninindigan na tayo. Panibagong pangaharas na dinanas ng mga barko ng Pilipinas mula sa China Coast Guard. Yan ang sentro ng balita ni Clazel Pardilla. Panibagong pangaharang at tangkang pagbangga ng China kamakailan sa mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na magsasagawa sana ng Marine Scientific Survey sa Sandy Cay sa West Philippine Sea. Ilan lamang sa mga nagpatong-patong na pangaharas ng China. Sa kabila nito, nanindigan ang Philippine Coast Guard sa mas matatag na posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Okay mga kapatid, just to be clear, pagdating sa usaping West Philippine Sea, ayon din mismo sa Philippine Coast Guard, ay mas may paninindigan daw sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Etong administrasyon na to. Hindi naman natin dinidiscredit mga kapatid yung nakaraang administrasyon. Baka naman kasi iniisip ng ilan sa inyo, anti-Duterte tayo. Hindi. Actually, nung panahon ni Duterte mga tol, pag-usaping internal, pag-usaping mismong bansa, mismong loob ng bansa natin, kukumpara mo ngayon, para mas gusto ko dati. Okay? Sa madaling salita mga kapatid, mas gusto ko dati sa usaping panloob ng bansa, mas gusto ko dati kaysa sa ngayon. Lalo ngayon, daming nababalitaan, di ba? Sa Kongreso, mas nakafocus sila sa impeachment kaysa unahin yung mga problema ng bansa. Sa iba't ibang klaseng ayuda gustong ipamigay, tas sa mga bumibida, mga mukha ng congressman na gaganda ng ngiti. Yun yung mga nakaka-bad trip yun yung mga nakakainis no? Tapos kung pagdating sa usaping droga dati, mga tol, talagang alam mo yon, nagsisitabaan yung mga addict noong mga panahon na yon. 'Di ba? Ngayon mga kapatid, hindi ganoon katindi yung approach. Pero may ginagawa naman don't get me wrong, may ginagawa pa rin naman yung ating administrasyon sa usaping war on drugs. Hindi nga lang sila kapareho ng approach dati. Pero
ulitin natin mga tol pagdating dito sa usaping internal o sa loob ng ating bansa, mas gusto ko yung dati. Pero pag sa usaping West Philippine Sea, which is yun naman ang lagi nating topic mga tol, talaga sablay yung dating administrasyon at mas okay yung ngayon pagdating sa usaping West Philippine Sea. Kasi dito talaga na ipapakita natin mga tol, karapatan natin to, ipaglaban natin to, di ba? Sabi ng PCG, alinsunod kay Pangulong Marcos, PCG na nga may sabi, mas may paninindigan ngayon. hindi kailanman isusuko ng Pilipinas ang kahit isang pulgada ng ating teritoryo sa kahit sinong dayuhang bansa. Ang hakbang na yan, gagawin sa diplomatikong paraan. Hindi anya dapat magresulta sa pagpapataas ng tensyon o reaksyon mula sa gobyerno ng Pilipinas ang ganitong pambubuli. Which is tama rin mga tol. Kasi in the first place mga tol, bakit tayo magiging masyadong agresibo? Hindi naman natin kayang i-sustain pag pumasok tayo sa gera. Hindi naman ganun kayaman yung bansa natin mga tol eh. Ang dami nating problemang kinakaharap dito, di ba? Sa budget nga lang, 2025 budget mga tol, napakaraming issues eh. Di ba? Hindi rin naman ganun kalaki yung budget ng ating militar. Ang dami pa nating kulang na barko. Tatandaan ninyo mga tol, China ang may pinakamalaking Coast Guard. Nasa 700 ships nga daw, sabing ganun ni Professor Castro eh. Sila rin na may pinakamalaking navy sa buong mundo. Paano tatapatan ng isang Pilipinas yun? O pananakot ng China. Bukod sa patuloy na pagbabantay at regular na rotation and reprovisioning o RORE mission sa ating teritoryo, pinaiigting pa ng Pilipinas ang alyansa hindi lamang sa Estados Unidos, kundi ang relasyon sa mga miyembro ng European Union, Australia at Japan. Layo nitong mapaigting ang interoperability at regional stability. Kasabay niyan ang patuloy na pag-iit sa karapatan ng Pilipinas na alinsunod sa international law. Yun ang dapat pinangahawakan natin at bilang mga mamamayang Pilipino, dapat alam natin bawat isa yun. Ano ba pinaglalaban ng Pilipinas? Meron ba tayong pinangahawakan? Yes, meron. 2016 arbitral ruling, meron tayo mga tol. UNCLOS, sa atin din pumapabor dahil nga sabi ng UNCLOS, Pilipinas may 200 nautical miles exclusive economic zone. Exclusive economic zone. Tayo may jurisdiction dyan sa loob ng 200 nautical miles na yan. Nasan ba ang China? Ayun, lumalapit sila 54 nautical miles, 60 nautical miles. Tanong, yun ba ay naaayon sa UNCLOS? Hindi. So dapat talaga mas may paninindigan tayo sa karapatan natin mga tol. Imbis na tayo ang pinapalayas, tayo dapat ang nagpapalayas mga tol. Kaleza. Diba? Ano ba ang naratibo ng China mga kapatid? Ito, panoorin natin. Ito sabi sa report nila. Shanghai ay yan mga kapatid. Ito basahin natin mga tol. China has a thick face to say that the Philippines is trespassing when Philippine ships are only in the Philippines EEZ. China Coast Guard are only grade 2 in school. Malamang to, mga kababayan din natin to mga nagko-comment na to eh. CCG is coward, you know? Sabing ganun. Liar. Pinoy, US vassal, suffering Stockholm Syndrome. Trespassing big word coming from the one who's thousands of miles away from their shore. Sabing ganun. Napakalayo nga naman talaga sa dalampasigan nila mga tol. Eto, panoorin natin tong video nila. 第二艘舰艇正从中国海警四幺东六前舰首 Di natin naiintindihan yung sinasabi mga tol. 高速 Pero ito yung BFAR natin. 横穿。 Ang sabi nila, balikan ulit natin mga kapatid. China Coast Guard o yung Coast Guard nila mga kapatid releases footage. Ito na nga yung nilabas nilang footage showing trespassing Philippine vessels being expelled o tayo daw ay pinaalis. Sinong niloloko nila mga tol? Sarili lang din nila at yung mga mamamayan nilang pinapaniwala nila na sila ang nasa tama. Diba? Pero kung yung mga mamamayan nila marunong gumamit ng internet, Google, search nila. I-search nila mga tol. Problema, tanong. No? Anong magagawa nila?
Pwede ba silang kumalaban sa gobyerno nila? Komunistang bansa yun. Diba? Ewan ko ba. Anyway mga kapatid, ang mahalaga naman para sa atin, alam natin kung ano yung katotohanan. Kahit na paulit-ulit ang pagsisinungaling ng China at kahit paulit-ulit nilang sabihin to mga tol, yung mga katagang yan, na tayo daw ay pumapasok o trespassing tayo sa kanilang dagat, mga kapatid, alam naman natin kung ano ang totoo. Meron tayong 2016 arbitral ruling at talo, no? Napawalang bisa ang claim ng China doon sa kanilang 10-dash line. 9-dash line nga lang yan dati, ginawa nilang 10-dash line ngayon 'Di ba? Sabi sa UNCLOS, mga tol, United Nations Convention on the Law of the Sea, permado rin ng China 'yon, mga tol. 'Di ba? Ang Pilipinas ay may 200 nautical miles exclusive economic zone. Eksklusibo 'yan sa atin, mga tol. Pero sila ang nandirito, sila ang pumapasok at ang balita nila, tayo yung trespassing. Tayo yung nasa loob, tayo yung trespassing. My goodness. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi niyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.